Tayo magpapatuloy sa ating series kaninang umaga. Magsitayo po tayo at buksan natin sa ating text kanina sa Ezra chapter 7 verses 9 to 10. Nasaan? At wala dito. Sabi po dyan, for upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel his statutes and judgment. Pagpala niya, nawa patuloy ng Diyos sa kanyang mga salita. Pray muna tayo mga kapatid. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakasarap po at matagumpay ang kaninang umaga na aming pong discussion patungkol po dito sa message po sa halimbawa ni Ezra, kung paano po ang dapat namin pag-take over nga po dito sa panibagong biyaya po ng New Year 2015. O banal na Diyos, at patuloy po niyo akong bigyan ng biyaya na makapag-share ng kaayusan. Tunay na ako mismo sa aking sarili ay patuloy kong inaalaala, kinikilala na kailangan ko rin ng patuloy na reminders mula sa inyong mga salita, saway at hamon Panginoon, at ito po ay dumaloy maging sa mga kapatiran na ngayon po ay narito at nakikipag-aralan sa inyong mga salita. Pagpalaan niyo rin po mga bata sa labas, mga tagapagturo. Salamat po ng marami kung aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo mo po. Salamat sa inyo. So ating nakita diyan na si Ezra po diyan ay unang araw ng unang buwan. So ang unang buwan, January, di ba? So kung ano man yung unang araw diyan, hindi natin alam, pero yan po ay unang araw ng unang buwan. Yan po ay New Year. New Year po yan, no? Sa panahon nila. At ang naging kamalayan ni Ezra ay ang dumako po sa Jerusalem. At alam po natin ang purpose niya kung bakit pupunta sa Jerusalem ay para po siya po ay ayon po sa bandang Gis ay para turuan po ang mga Israelites ng mga palatuntunan ng mga kahatulan ng ating Panginoon. Siya po bilang isang propeta, bilang man of God, ay kanya pong responsibilidad at katungkulan na ayusin po ang spiritual na kapakanan ng bansang Israel. Ano po? So, may kinalaman po sa mga bagay ng Panginoon, ang laman ng kanyang utak, ang laman ng kanyang puso, ng kanyang kamalayan. Ano po? Yun po ang maganda dyan. Hindi po siya nag-take ng vacation o ng anumang rest. Di ano na po, kundi gusto niyang samantalahin ng pagkakataon na dapat sa ganitong mga panahon, ito ay isang napakaliwanag na panibago na namang pribilehiyo at biyaya ng Diyos, ay ito po ay dapat nating samantalahin ng panahon na ating pong gugulin para sa kanyang kapurihan. Sabi nga natin sa kanina, sa ating introduction, ano ang isa sa mga implications ng New Year? Ibig sabihin, New Year means nearer to our eternity. Nearer to eternity. Ang pagiging malapit sa walang hanggan. Ibig sabihin, paikli ng paikli ang atin pong panahon. Sa bawat paglipas po ng bawat linggo, buwan at taon, ang katotohanan po, palapit tayo ng palapit sa dulo. Patungo dun sa tinatawag na eternity. Wala hong sa palaki ang time. Sa paubos po. Maliwanag ba yung mga kapatid? At kaya nga ang kanyang kaisipan, mula po sa Babylon, 5 months po siyang naglakbay. Ayon po sa talata, ang pagkakasabi dyan, ewan ko lang kung marami po siyang dinaanan dyan. Bakit ganon? Ang sabi sa verse 9, for upon the first day of the first month, began he to go up from Babylon. And on the first day of the fifth month, ang sabi dyan, came he to Jerusalem. So, 5 buwan po siya naglakbay. Malayo po yung lakarin na yun, Babylon to Jerusalem. So, baliwala po sa kanya yan. Dahil po, tama po ang kalagayan ng kanyang isip, puso. So, ating pong first main point, kanina anak, lagyan mo nga anak ulit doon yung ating main outline, yung ating pinaka-outline, yun po, ating paksa ay New Year's message, certified by Ezra. So, number 1, Ezra's preparation. So, ang una natin main point ay ang paghahanda. Kailangan po sa lahat ng bagay ay ang paghahanda. Ano po? At ang pinupuntos po dyan yung puso niya. Ang sabi ng verse 10, for Ezra had prepared his heart. Ano po?
So, atin lang po kinuha muna, yung tumigil muna tayo dun sa word na prepared his heart. Kasi ang dami pong magagandang mga mensahe na papaloob po doon na po pwede nating palawakin, gaya nga po ng ating pag-aaral. At una nga po, our heart must be the residence of the Savior. Dapat po ang puso natin bilang preparation ay tunay, siguradong tahanan ng tagapagligtas. Salamat kanina sa biyaya ng Panginoon, ano po? At meron pong 6 na nag-profess po ng pagtanggap. Sana nga po ito totoo, hindi natin alam. Sila nakakaalam. Ano po? At tayo naman, sure, ang bawat member po, ang bawat mananampalataya ay hope. Tunay po na si Kristo ay residente. At ang ating puso ay residence ng ating tagapagligtas. Amen ba mga kapatid? So, ayan po ating talata, verse 17 ng chapter 3, that Christ may dwell. At nabing dwell, yan po ay tumahan, tumira. Maging residente po siya sa ating mga puso. At tinawali po natin paano ang tagapagligtas magdudwell, tatahan sa puso is by faith. John 1 verse 12, pag tinanggap mo si Kristo, yun ay yung kapahayagan na ito ay sumampalataya. Siya ay papasok sa iyo. Ang sabi ng talata, tatahan po siya sa atin. At tayo po, ang sabi ng 1 verse 12 ng John, magiging anak tayo ng Diyos. At yun po ang magandang umpisa ng taong ito. Sana nga po yung kaninang tumanggap ay totoo po, para napakaganda ng umpisa ng taong 2015 sa kanila. Ano? So, sa atin naman po, salamat sa Diyos, tayo po ay kasado niyan. Lampas na po tayo dyan. Kaya ang ikalawa po natin, our heart must be rooted and grounded in love. Doon pa rin sa chapter 3 verse 17. Ang sabi dyan, being rooted. Siyempre yung ating puso, being rooted and grounded in love. So nakita po natin kanina na ang isa sa pinakapangunahing simbolo o emblem po ng pag-ibig ay ang puso. Diba? Kita nyo ngayong pag-February, diba? Ang tawag dyan ay Love Sunday, Heart Sunday. So yung puso na drawing at saka pag-ibig, hindi po yan nagkakaiba. Hindi sila nagkakaiba kasi ang emblem ng pag-ibig ay heart. Okay? So, ang sabi diyan, dapat daw ang puso natin sa taong ito, sa pag-umpisa, siguraduhin po natin rooted. Pag sinabing rooted, nag-uugat. Pag sabi nag-uugat dyan, hindi mo basta-basta magtupok na tiyan. Nag-uugat Pero kung walang ugat, sabi nga doon sa Luke chapter 8, yung isa sa mga nahasikan, kaya yun ay nabatay, walang ugat. Bakit walang ugat? Kasi saan napapunta? Sa batuhan. Hindi nakasibulan na po. Walang ugat. Kaya, kaunting problema, hugot. Wala na, patay. Baka nga hindi nga nabuhay. Ano po? Sabi niya, rooted and grounded. Nakatanim. Ano ho? Nakatanim po siya. Saan? Sa pag-ibig. Kasi, ayon sa ating pag-aaral, ang ating Creator, ang ating Diyos, ang maliwanag na pinapahayag ng kanyang salita kung bakit nagkaroon tayo ng kaligtasan ay dahil ng kanyang puso, ng kanyang pag-ibig sa atin. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Yun ang because of God's love to the world. Ang sabi po, He gave His only begotten Son. So, ang nag-constraint sa Kanya, ang nag-compel sa Kanya para tayo ay, sa halip na dalhin na lang lahat sa impyerno o tayo ay i-disappear na lamang at lumikha ng bagong earth, bagong tao. Hindi. Yung pag-ibig niya, binigyan tayo ng tagapagligtas. Binigyan tayo ng Savior, mga kapatid. So, kung paanong siya nag-extend ng pag-ibig sa atin, Roma 5:5, na ang sabi doon ay nag-shed abroad yung kanyang pag-ibig sa atin mga puso. Di mo na, and hope make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts. Ang tunay na save, may pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso. Ayan yung puso niya, dapat niya itong i-cultivate, dapat niya itong kilalanin mga kapatid, i-consider niya ito'y kanyang stir up para po gumana. Okay? Kaya ang sabi diyan, by the Holy Ghost, which is given unto us. Pag tinanggap mo si Kristo, nasa atin ang tatlong persona. So kasama ang Holy Spirit, yung pag-ibig ng Diyos na iniibig sa atin, dumaloy sa atin, at yun daw ang ating padadaluin sa buhay natin. Okay, mga kapatid? So, kaya nga, dun sa atin pong pinag-aaralan, kinakailangan ang puso natin ay rooted and grounded sa pag-ibig. Ang dami nating mga talataan kanina sa Lumang Tipan tungkol sa kahalagahan ng kalagayan ng puso. Sabi natin, kung ano ang kalagayan ng puso, ito po ay malaki ang kanyang naidudulot na negative or positive effects sa lahat ng ating sinasabi, depende sa kalagayan ng puso. Yan ang sinasabi sa Kawikaan ba yun na
kung ano ang sinasabi ng kanyang puso, ay yun siya. Ano? Kung anong iniisip niya, ay yun siya. So, siyempre, yun po ay nagmula sa kanyang puso. Ngayon, titignan natin, lalagyan po natin ng ilang mga subpoint pa. Balikan mo natin yung ating, yun, sa second subpoint natin, meron pa uling another subpoint para po bigyan natin ng specific example kung saan dapat yung love na yon ay nakatuon sa ating mga puso, yung ating mga puso. Una po, tignan po natin diyan sa 1 Timothy chapter 1 sa verse 5. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi diyan, now, the end of the commandment is charity out of a pure heart. So, pag sinabing end, ito yung iyong motibo. Ano? Yung nagpapagalaw sa iyong pagsunod sa utos, dapat daw ika ay charity. Anong charity? Pag-ibig. Love. Na ito ikang pag-ibig nito out of a pure heart. So, dapat po nakatuon ang ating puso sa pag-ibig sa kanyang utos. Sa pagsunod sa kanyang utos. Hindi kaya ng unsaved yan. Kaya ito exclusive ang mensahe ito sa mga mayroon ng Kristo sa puso. Hindi kayang ibigin ng unsaved ang utos ng Panginoon. Hindi kaya. Punta natin saglit ang Psalms chapter 1 verses 1 to 3. Nasabi diyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So, mapala daw ika, ang tao na negative siya, diyan sa mga ungodly, diyan sa mga sinners na yan, sa scornful. Hindi siya nakikahalubilo diyan, hindi siya ika nga makikita diyan. Nasabi ng verse 2, ito yung hindi kaya. But his delight, ang kalagayan ng kanyang puso, yung kagalakan niya, yung katuwaan niya, is in the law of the Lord. Aba, hindi kaya ng unsaved yan. Kasi pag sinabing command or law, may kinalaman sa do's and don'ts. Okay? Kasi pag word of God, general yun, madami yun. Meron diyang mga, katulad yan, na pabor sa atin na instruction ng Panginoon o yung tungkol sa kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin. Pero pagdating sa law of God, yan po yung more on do's and don'ts. Naintindihan niyo ba mga kapatid? At ang pagkakasabi dyan, but his delight is in the law of the Lord. Kapag marami mga tao ayaw dyan sa law of the Lord, sa utos ng Diyos. Ang mga tao, ang gusto lang nila, ang love lang nilang sundin, yung sila ay masisiyahan, yung sila ay may magaganansya, o yung maaluan lamang, o yung gusto lamang nila, o yung pabor lamang sila. Sa klase ng utos, namimili sila. Pero dito dapat po ay wala. Dapat po ay lahat na may kinalaman po na applicable po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Napakahirap po niya. Kung bakit po merong mga matitigas ang ulo, matitigas ang puso sa do's and don'ts ng Bible, pagdating po sa ating standard ng Christian living, at maging sa ating Christian service, marami po ang hindi mo agad mapasunod. Hindi nila iniibig ang salita o ang utos o ang law of God. Wala silang ganon. Kaya ito, kung bubuuin mo anak, yung verses 1 and 2, maalin sa dalawa eh. Pag ikaw ay hindi sa verse 2, doon ka sa verse 1. Masusumpungan ka doon sa tinatawag na ang iyong pakikinggan, yung counsel of the ungodly. Doon ka tatayo sa way of sinners. Doon ka upo sa seat of scornful. Doon ka sa sanlibutan. Or, ikaw naman ay dito sa positive. Ang utos ng Diyos, na huwag ka dito, huwag ka ito dapat ikaw ay may kagalakan. Delight. Meron ba nakakagawa niyan? Yes, yung mga mananampalatayang maayos ang puso. Pero yung mga mananampalatayang hindi maayos ang puso, hindi rooted and grounded sa pag-ibig, una, sa utos ng Panginoon, sa commands ng Panginoon, mahirap po yan. Mahirap pasundin yan. Ang nature po natin, mga kapatid, ang ating gagawin lamang kung ano ang gusto ng ating sarili. Kung ano ang abot lamang ng ating katwiran at kaunawaan. Pag hindi natin maintindihan minsan yung salita ng Diyos, pero kahit na gumagawa ko ng Spirit at pinaunawa na sa atin,
minsan nare-reject pa rin yung utos, yung conviction, yung illumination ng Holy Spirit. At ang patuloy na ina-apply sa buhay ay yung pasya ng kanyang sariling puso. Diba sabi ng Proverbs chapter 3, lean not unto your own understanding. Huwag ka manangan sa sarili mong kaunawaan. Ano? Magtiwala ka sa Panginoon, siyang bahala sa iyong path. He shall direct thy path. Ano po? 1 King chapter 8 verse 61. 1 King chapter 8 verse 61. Let your heart therefore be perfect with the Lord our God. So, ihanda mo ang puso mo, rooted and grounded in love. Ano po? Ang sabi diyan, to walk in His stages. Yan na po yung koma, yan yung lunya. So, kinakalandawi ka, ayusin ang ating mga puso. Ano po, yung ating pag-ibig dapat ay nakatuon diyan para ang sabi diyan, to walk in His statutes and to keep His commandments as at this day. So, kailangan talaga ang puso po ay maayos, mga kapatid, bago tayo tunay na makasunod at makalakad sa kanyang mga palatuntunan. Okay? So, minsan yung ating puso, meron siyang kanyang gusto. At minsan, pagka yan halimbawa sa mga kabataan, yung puso na yan ay sumikal, yung tinatawag na mga pagsintang pururot. Minsan ay kahit na makakasira sa fellowship, nakakasira na sa patotoo. Minsan ay napapansin na ng ibang mga kapatiran, bakit sila gayon, bakit sila nagtatampuhan, bakit yan ay nagseselusan. At minsan ang mga cellphone ay hindi mo pwedeng matignan at bawal na bawal. Hoy! Pakikinig ba kayo? Ina-update ko kayo kasi ako mga kapatid, lagi kong ina-update kayo mga young people. Bawal ang boyfriend, girlfriend, ligawan hanggat hindi nakakatapos ng college. Pero may nababalitaan ako, may napapansin ako. Mga matatanda ang nagsasabi sa akin, wala ba kayo napapansin? Bakit si brother, si sister ganon? Bakit? Parang meron silang kasunduan. Through text, doon sila nagkakausap. Aba, ay dapat ngayon pa lamang sinusugpo na yan. Right. Ang ibigin niyo yung utos ng Panginoon. Hindi ang inyong mga sarili, mga pita ng laman. Ipasasamsam ko ang cellphone ninyo sa inyong mga magulang. O kahit ako na, sasamsamin ko yung mga cellphone niya. Dapat hanggat kayo yung mga estudyante, mag-concentrate kayo sa pag-aaral at nang kayo makatapos. At nang pagka kayo nakatapos, maganda ang inyong pagtatapos, makakita ng magandang trabaho, maganda ang kinabukasan ng pamilya ninyo. Nakikinig ba kayo? Para sa inyong kabutihan yan. Itigil muna yung mga pagsinta na yan na wala sa lugar. Masyadong mga selfish ayaw makinig. Pinagsasabihan na ng kapatid, ayaw makinig. Ha? Merong ganyan pala ngayon sa young people dito. Buong pag-asa ko, ang gaganda ng mga nyo, kayo ay okay ang mga fellowship nyo, pero nababalitaan ko na kayo pala ay may mga lihim na kuwan, ha? Baka kayo kaya napunta dito dahil na ni brother o ni sister, o ni sister o ni sister. Akala mo, hindi ko alam, ha? Tatawa-tawa ka dyan, akala mo, hindi kita kilala. Chika diyan. Bakit ka narito? Para ba sa Panginoon o dahil sa Kanya? Aba, ako mga kapatid, ay dala na ako sa makakita ko ng mga ganyan na bago yung kasal 6 months inside. Hindi matapos ang pag-aaral ng dahil diyan. Eh siya, umalis na kayo dito kung ganyan din na kayo, mga hawa pa kayo. Alis na. Ibo kayo. Kakausapin ko mga magulang ninyo. Pag hindi nyo pakinggan ng mga magulang nyo, ako ang kakausap sa inyo, sasamsamin ko yung mga cellphone ninyo. Batang babata pa Babata pa. Makinig kayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Para sa inyong kabutihan yan. Mga bata pa kayo. Huwag kayong magmadali. Ang nagmamadali, nagkakamali. Matuto kayo maghintay. Nag-aaral kayo ng mga magulang ninyo. Sabihin niyo mga inspirasyon. Check! Inspirasyon. Tapos may mga tampuhan. Pag nakadais yung isa doon, magseselos ka dahil nadais ng isa. Kaunting problema, apektado na lahat.
sira ang fellowship. Nadadamay tuloy yung mga walang kamungmong na mga young people. Amen. Gusto yung mga young people, may mga bantay sa lakay. Makita ng magandang bago, aaswangin agad. Oh. Kung kayo makikipagbarkada, ang barkadahin ninyo yung sumasama sa gawain. Huwag kayong sasama doon siya hindi nasama sa gawain at siya may walang kayusan ng puso. Huwag po tayo napapunta dyan. Kasi kasama po dito yan. Ano? Dapat ang higit ay ang law of God, ang command of God. Alam nyo, napakasarap, nag-graduate si ate, si kuya ng college, naging maayos, may sabit siya. Bahala na kayo kung anong pakahulugan nyo doon. Patay baboy! Ha? Bakit? Tapos may nakalagay dyan, congratulations! Hindi mo yan? Bakit? Eh, nag-aral na maigi eh. Tapos dito sa church, bibigyan pa siya ng plaque. Kikilalanin pa siya. Tapos ang kaligtasan niya, ipipix. Napakasaya ng ganun, ano, ang mga magulang naghihirap para papag-aralin ng anak para sa magandang kinabukasan ng kanyang bawat pamilya. Makinig kayo, huwag kayong sasamahan o pagka kayo sinasaway. Okay. Another na talata sa 1 Samuel chapter 12 verse 24. So, kailangan talaga ang kondisyon ng puso with regards po sa command o sa paglakad sa utos o palatuntunan ng Panginoon. Sabi yan, only fear the Lord and serve Him with all your heart. Kasi ang Panginoon talaga, hindi tumitingin sa ginagawa mo. Hindi siya tumitingin lamang sa iyong kakayanan. Hindi siya tumitingin sa iyo pong magagawa. Siya'y tumitingin po kung paano mo ginagawa ang kanyang gawain. So, tignan niyo po yan, ano? Pero atin pong punta mo ng 1 Samuel 16 verse 7 para makita niyo po ang prinsipyo ng Panginoon sa larangan po ng pagiging lingkod sa Kanya. Nasabi diyan, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance. Ito po yung tagpo na si Saul po ay balak ng palda ng Panginoong Diyos. Dahil si Saul po ay hindi na po nakikinig sa salita ng Diyos. Ano po? Siya po ay nakikinig na sa kongregasyon at sa kanyang sarili po. Ano, at siya po ay marami ng mga justification sa buhay. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Kaya si papalta na, sinugo si Samuel sa bahay ni Jesse. Si Jesse po, hindi yung taga-Lemery po, ito po yung tatay nitong si David. Okay? So, pito silang magkakapatid, ano ho, at hindi alam ni Samuel kung sino po doon sa magkakapatid ni na David ang tunay na tinawag, pinili ng Panginoon para pumalit na maging hari, lingkod ng Panginoon kay Saul sa bansang Israel. So, si Samuel at saka si Jesse at maging yung mga tao, mga magkakapatid, ang ina-expect nila yung kanilang physical statue, ano? Yung kanila pong panlabas na hitsura at skill ang tinitignan. Kaya ang sabi diyan, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. Ang Diyos ikay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Kasi ang tao ika, for man looketh on the outward appearance. Kaya pagdating sa pag-ibig, huwag din kayo titingin sa panlabas. Ano ho? Kahit pa yan ang ilong ay mukhang palanggana, palapa ng niyog, kung ang puso niyan ay maayos sa Panginoon. Magandang kasama yan. Ano sabi diyan? But the Lord looketh on the heart. Yun eh. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. E pag binalatan mo ang buwan niya, wala na. Pare-pare magkakamukha ng bungo natin. Amen? Pagtanda, pare-pares na yan. Puro mga kulbot na yan. Ano? Kaya umangat ka ng pangit, hindi ka iwanan. Joke lang. So balik tayo doon kanina sa 1 Samuel sa chapter 12 verse 24. So nakita po natin dito na sa una kay Samuel, sinabi po ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yan ang maganda mga kapatid eh. Hindi siya tumitingin sa ating skill, sa height, sa physical appearance natin. Kaya anumang hitsura natin, rejected man tayo sa paningin ng mundo. Pero sa paningin ng Diyos ko, ang puso natin ay preferred. May una, tinatahanan. Ano? Ikalawa po ay rooted and grounded in love. Ano pinagtatawanan nyo dyan? Ha? Makinig kayo na seryoso.
Ang sabi po ay, yun ang tinitignan ng Panginoon. Only fear the Lord. Kasi yung fear, kalagayan niya ng puso. Yung pagkatakot. Ang sabi diyan, and serve Him in truth with all your heart. Yan po ang sabi. So, nambawi pa siya dito. Sabi niya, for consider how great things He have done for you. Sabi ni Samuel. Pero ang katotohanan, kahit hindi po natin i-consider yung ginawa niya, yung makilala lang natin sa isang maluwalhati, marangal na Diyos, isang totoong Diyos. Kapatid, gaya ng pangyayari nung makita ni Isaiah ang kabanalan ng Panginoon, nag-offer niya, Panginoon, narito ako, suguin mo ako. Isaiah chapter 6. Nung makita niyo yung kabanalan, yung karangalan, yung panuntian ng Diyos, hindi binanggit yung nagawa ng Diyos. Yung person pa lang ng Panginoon pag nakita natin, hahanga tayo at i-offer natin ang ating sarili, Panginoon, narito ako, send Him. Pero ano nangyari, narito ako, suguin mo ako. So, ang puso natin, kita ng Panginoon niya. Gaya ng ating binasa sa chapter 16, sa verse 7, mga kapatid, kita ng Panginoon ang puso natin. At ang maganda nito, kung ang puso natin ayos, walang hadlang para hindi ka magamit ng Diyos ng matagumpay. May pinag-aralan at wala, mahina ang iyong sekular na kaunawaan o anuman yan, ang ating hitsura ay mukha tayong magnanakaw, mukhang manloloko, babaguhin ng Panginoon niya. Pag ang Diyos ang naggumawa, babaguhin niya yan. Amen? Kaya kita nyo dito, wala na dito mukhang manloloko. Loko-loko meron din, joke lang. Ano ho? Dahil ang Diyos ay pag binago niya mula sa loob, hanggang panlabas yan. Kaya kita niyo yung mga nawawala. Sino ba yung nagsabi na simula doon nung mawala na sa atin ang hitsura na ngayon? Yung banggit na simula nung mawala siya, yung hitsura niya, hindi na hitsura Kristiyano. Hitsura na siyang askal. Kasi hindi na, siyempre, wala na siya sa gawaan ng Panginoon. Ay, nag-ikabud na siya. So, meron pong ganun. Na sila ay balik na ulit sa dati, magsusugal na uli, mag-iinom na uli, sugaro na uli, naglalalaki na uli, ng bababae na uli, balik sa dati, yan. Yan po ay hindi tunay na naligtas, kaya ganun. Okay. Another natin na talata, Psalms 40 verse 8. Psalms 40 verse 8. I delight to do thy will. Oh my God. Yea, thy law is within my heart. So ito po ang kalagayan at ito po ang mangyayari. Ang kalagayan po niya, ang puso niya, naroon ka ang law of God. At kaya naman, anong sabi niya? I delight to do thy will. Hindi yung nagdadabog pag ginagawa ang will of God. Diba? Inulit yan sa Philippians 2:13, diba? Ang sabi din do all things without murmuring and disputings. Pagkakasabi po doon, do all things without murmuring and disputings. Muli, ating halimbawa kung gano'ng kapangit sa isang bahay na pag ang isang anak ay inutos at gumagawa, nagdadabog, nagbubulong-bulong, napakasama. Ganon din po dapat sa ating sa church. Kung tayo po ay mayroong mga gawain, mga binabalikat po tayo, pinagtutulong-tulungan, at meron pong mga sasabihin natin pagtutulong-tulungan ng mga pledges, commitment para po sa ating mga proyekto. Sana'y wala po diyan sa inyo na nagbubulong-bulong. Pledge na naman. Commitment na naman. Wala nagang katapusan yan. Meron na kung gusto mo ikaw matapos. Mga kapatid, ang ganda. I delight to do thy will. Ay, bihira po yan. Yung iba talaga, ang gagawin na niya, yung gusto niya. Pero ito, I delight to do thy will. Kakaiba yan. Bakit? Ang puso niya, ika, naroon yung law of God. Kaya tayo, di ba, mga salamat sa Diyos, na nasa puso na ninyo ang pananambahan. Amen. Sana tunay na may delight kayo sa pananambahan. Hindi pinananawaan, pinanghihinawaan, hindi kabigatan, Linggo na naman, Wednesday na naman. Ang bigat ng kalooban pag pupunta sa church. Sa atin, hindi. Ito'y isang kagalakan. Amen? Para pag dumating ang Panginoon Linggo, kasama ka. Hindi, joke lang. Basta ligtas ka, kasama ka sa rapture. Ang point natin,
magandang lagi tayo nasusumpungan na may kagalakan. Di ba sabi ng Psalms 133 verse 1 ba yun? 133 verse 1 ng Book of Psalms. Yun ba yun? 133 1? 122 1. 122 1. At may idea na rin yung 133 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Utos yan eh. Amen? Hindi yung, may love, Diyos na naman. Nagdadabog. Ang haba ng uso. Oy. Amen? So, ang tunay na maayos ang puso, ang isa sa bahagi ng ating buhay, o lifestyle natin, ang tawag sa atin ng Bible, true worshipers. So, ulitin po natin, may talata tayo, John chapter 4, verse 23 and 24. Tingnan lang natin saglit na po. Ang katotohanan, ang lahat ng ang puso'y pinananahan ni Kristo. Bilang isang ligtas, ang tawag sa iyo, sa tanggapin po sa hindi, kung tunay kang ligtas, ikaw ay tinatawag na true worshiper. Ang sabi po dyan, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers. Meron kasing false worshippers. Meron hindi tunay na worshippers. Okay? When the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Tayo yan eh. Amen? In spirit. Hindi nakikita. In truth, based on His Word. John 17:17, sanctify them through Thy Word. Thy Word is truth. Okay? So, at ang ating puso ay totoo at hindi pa imbabaw. Kaya sabi diyan, for the Father seeketh such to worship Him. Sa mga nagtitipon-tipon sa araw ng pananambahan, ang Panginoon naghahanap, hinahanap niya, alam niya kung nasa saan yung ang tunay na mananamba. Ang tunay na mananamba ay tulad natin na merong Kristo sa puso. Kaya tunay na mananamba tayo. Makita niyo po dito, ina-expect ng Panginoon ayon sa kanyang pagsasabi sa kausap niya na when the hour cometh, and now is when the true worshiper shall worship the Father. Ina-expect ng Diyos na ang mga tunay na worshiper sasamba sa Ama. Sapagkat yun ang hinahanap ng Ama. Ayan, sabi ng 24, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit. So mga kapatid, tayo worshipers. So dapat meron tayong delight or gladness na sundin ang utos na yan. Eh paano kung absent si kapatid? Paano kung absent si brother, si sister? Narito ka pa rin kaya? Pero hindi absent ang Panginoon. Kaya dapat tayo po ay, ang motibo ng ating lahat ng pagsunod ay yung kalagayan ng puso natin para sa Panginoon. Sayang kung hindi. Sayang kung hindi. Next, 1 Corinthians chapter 16 verse 22, second subpoint natin. Una ay love to His command. Number 2 ay love to the commander. So hindi po kasi pwedeng paghiwalayin yan. Naiibigin mo yung utos, yung nag-utos hindi. Tingnan po ang pagkakasabi. If any man love not the Lord Jesus Christ. Sabi natin, ang love, ang sinisimboluhan niyan ay yung puso, ano po? Ang sabi niyan, if any man love the Lord Jesus Christ, let him be anathema. So sino po ang Lord Jesus Christ? Siya po yung commander-in-chief. Diba? Siya po yung nag-utos ng Great Commission. Siya po ang author ng banal na kasulatan. Siya po ang tatlong persona. Ano po? Ang sabi niyan, if any man, especially mananampalataya, love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Ano ibig sabihin ng let him be anathema? Matakwil. Tingnan, bagsik na ano? If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Matakwil siya. Sumpain siya sa ibang salita. Kaya mula lumang tipan ang bagong tipan ang utos, love the Lord thy God with all thy heart, mind, soul, and strength and spirit. At ang sabi ng kapatid na Pablo, kung sino man ay hindi iibig o umiibig sa Diyos, matakwil siya, napakasama niya. Mga kapatid, ang pag-ibig, hindi po ang letters. Ang pag-ibig po ay gawa. Love is action. Okay? O pwedeng madaling sabihin, pag tinanong mo ang tao, inibig mo ba ang Panginoong Jesus? Ang bilis mo, yes, pero hindi makita sa gawa. Tunay ba yun? Tingnan sa John chapter 15, verse 14, yung sinasabi diyan, kung yung ikakamali sa talatang yon. Okay, silipin ko ba? Baka sa patras pa na. John chapter 15. Yan. John 15. Sige. Meron pang mas tumbok pa diyan.
Meron pang mas tumbok diyan na pala. Yun, sa ano pala, 14-15, baliktad pala. Hindi pala 15-14, 14-15. Ang sabi dyan, ito, bago kayo mabilis ang pagsagot, katulad ni Pedro nung tanongin siya na kung iniibig niya ang Panginoon, di ba? Thrice ang tinanong. Ang bilis niya sumagot. Ito ang sabi dyan, if you love me, ano sabi? O pwede mo bang sabihin ngayon, ngayon naunawaan mo na ang tunay na kapahayagan na tatanggapin lang ng Diyos ang sinasabi ng bibig mong iniibig mo siya ay kung sinusunod mo kanyang utos. Ngayon, ang tanong, iniibig mo ba ang Panginoon? Mag-isip-isip. Mag-isip-isip kung may time. Kasi kung tayo hindi masunod, tayo ay masuwayin, ay hindi tatanggapin ng Diyos yung sinasabi mo sa bibig ng Lord, I love you. Lord, thou knowest. Yes, alam ng Panginoon kung tunay mo siyang iniibig o hindi. Kaya sa unang tanong, sabi ni Peter, Lord, thou knowest that I love you. Pero tinanong uli ng Panginoon kasi hindi siya naniwala eh. Kasi si Peter nagsasalita ng wala sa sarili. Nagsasalita ng hindi niya iniintindi yung kanyang sinasabi. Ang bilis niyang magsalita, agresibo siya eh. At minsan ganyan ang mga tao. Tanungin mo siya kung di ko muna binasa ito. Iniibig mo ba ang Panginoon? Sigurado, marami siya sagot. Amen! Pero sa Diyos kaya, tanggap kaya niya? Ay, yun ang sabi niya eh. If you love me, keep my commandments. Hindi ko naniwalang iniibig ng Diyos hanggang hindi siya sinusunod. Tama ba mga kapatid? Kaya ano ang sabi? 16:22. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Under ka ng galit ng Panginoon. Diba? So, sa taong ito ng ating pong 2015, ang mensahe po sa atin, bago natin totally i-take over ito, ipagkaloob sa atin ng Diyos ang biyaya, ayusin natin ang ating mga puso. Dapat po, rooted and grounded in love first to His commander, to the commander-in-chief. Maliwanag mga kapatid? Sa 1 John chapter 4, verses 19 to 21, 1 John chapter 4, verses 19 to 21, we love Him because He first loved us. Nabasa natin kaninang umaga. Hindi tayo iibig sa Kanya ng biblikal na pag-ibig, ng isang acceptable love, kung hindi muna niya ibinigay sa atin ang Kanyang pag-ibig. If a man say, I love God, and hate his brother, he is a liar. So, ano ating third subpoint? Mga kapatid, para po tayo ay sa paghahanda ng ating puso. Basic po ito basic eh. First to His command, then to commander-in-chief. Number 3, to the church. Ibigin natin ang church. Ano? Ang sabi diyan, his brother, alam natin na ang church ay hindi ang building. Ang church ay ang mga kapatiran, binubuo ng mga ligtas na nabautismuhan. Yan ang ibig sabihin ng local church. So, kautusan pala sa Bible na tayo po, ang puso natin ay dapat ay mayroong pag-ibig sa mga kapatid. Ang sabi diyan, if any man say, I love God. So, sinabi natin, ating second subpoint na iniibig dapat ang commander-in-chief, ang ating Panginoon. Pero anong sabi dito? If any man say, I love God and hated his brother. Ibig sabihin, walang tamang attitude sa kanyang kapatid. Sa kapatid sa pananampalataya. Pero sabi diyan, he is a liar. Sinungaling daw. Kaya dapat matutunan natin ang bawat isa matanggap. Ano man po ang kanyang lahi, black or white, hindi tayo wala sa ating discrimination. Amen. Ang tindi po ng discrimination sa ibang bansa. Yung mga black doon talagang matindi. Kahit nga 8 years old na bata, pinapatuloy ng pulis, talagang pinapatay. Tagulang po sa media, pero tignan po dun sa ibang sa Facebook. Gumawa kasi ako ng isang Facebook na Amerikano ang dating ko. Kasi meron akong minomonitor. Kasi baka binablock ako sa'yo, baka hindi ko mapasok yung walang mga Facebook. Eh, siyempre, ang gandang lalaki ko doon. Amerikano ang dating ko. Ang daming sa atin. Oo. So doon, yung kanilang mga pinupost nila, pumapasok din sa aking newsfeed. Nakita ko doon yung tungkol sa nangyayari sa ibang bansa, kung gano'ng katindi po talaga ng discrimination sa puti at sa itim.
Ito tayo nakapunta doon. Saan tayo? Oh, wala po tayong pinipili. Hindi po tayo walang favoritism. Mga kapatid, makinig kayo. Lalo na kayong mga young people kayo. Minsan meron kayong mga click-click, yung mga grupo-grupo. Salamat na lang sa Diyos, hindi masyado. Amen? Wala sa inyong vitus. Oy, isang pala, prayer meeting tayo dito. Yung ba, naroon sa delay. Hindi daw naman nag-pepray. Pasumpang pag-uugali at trabaho yan. Naroon sa may lutuan dyan, naroon sa dulo. Prayer meeting, wala akong kalamang buong pag-asa ko. Tinatablang kayo ng mga salita ng Diyos ng mensahe para mag-pray kaya tayo. Yung pala, pupunta lang kayo para magpintuhan. Kita naman ng mga ito Kaya naman na. Nalagas ang buho ko sa mga trabaho nito. Ha? Walang ganyan. Sa Wednesday, lahat dito magpe-pray yung people sa loob. Kung magdumal yung trabaho yun na, kabanalan ng ginagawa, nagpe-pray, natin nga, narito nga. Sa oras pa rin na ako nagpupintulat, nagbubungis-ngisan lamang, ano nagagawa niyo doon? Kung magdumal. Tandaan niyo, walang bihim na hindi mabubulyan. O, bunyan kayo ngayon. Gagawa-gawa kayo ng kalukuhan pagkatapos ngayon. Tignan niyo kung gano'ng kaya-haya. Kapati yung mga matitino, nadadamay. Pero yung mga natutuwa dyan, matitino yan. Sa halip kasi ang gusto niya lahat, in general, maging maayos na yung people. Pero yung mga nasasaktan, yan na yun. Yung matitisod, yung mawawala, yun, huli. Dito lang kasi kayo makakarating ng pagsaway. Sa mga bahay nyo, baka takot yung mga magulang nyo sa inyo. Pag naburagan nyo. Meron kasi mga anak na kapabastos sa magulang. Hindi marunong mamupo, hindi marunong pasintabi, hindi marunong makinig. Ganun nila. Kayang-kayang lukuhit, dayain ng mga magulang. Sana mga kapatid, huwag kayong ganyan. Maraming ganyan yung people ngayon. Bastos sa kanilang mga magulang, niluloko. Yung mga kasi pinihingi sila ng mga pambili, project sa Listener, project sa Facebook, project sa... Mga walang alam yung mga magulang, pinaglulo ka na. May thesis daw sila sa Dota. Sinasabi nila. Niluloko mo magulang. Ha? Sinasamahan nyo ng kalukuhan yung kabanalan ng pamilya ninyo. So mga kapatid, yan po yung ating mga talantaan muna hanggang ngayon at pag-aaral po natin kami kasi po kayo pupunta pa sa Greenwich dahil mabusan ng mga workers, first time po nila makakalabas. Kayo mag-alala at kami na may manonood, naroon kami sa inyo. Kung may matira, hindi sa amin. Okay, so kasi ang ban ay nadaling sa Sandalita dahil bukas ay Bible School hanggang Martes, so ibig sabihin, kasi na sa akin sa sakit sa mga workers ito. Pasensya na ha, workers lang, pero kung may gustong sumama, dapat kayo igagastos ng inyo. Okay, tayo magsitayo at magwakas na po tayo. Yan. Tayo pumigil, tayo tumuho, tayo po ay manalangin banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa maghapon naming pananambahan. Tunay na minsan ang Diablo po ay nakakapwesto, nakakaroon po siya ng daan para ang isa sa mga miyembro, isa sa mga kapatiran, ito man ay yung people o adult, ay kanya pong malapa, kanya pong mapagtagumpayan. At minsan wala kaming kaalam-alam yung anay na yun ay gumagapang na nakaasat ko na sa ibang mga bahagi ng katawan ng Iglesia Panginoon. Salamat po at sa pag-update, sana po ay naging positibo ang bawat isa sapagkat kung uunawain maigi ang mga saway, ang mga reproof, Panginoon, ito ay para sa kabutihan. At hindi po ito kalab sa puso ang galit ng sumasaway, sa halip ito po ay ang pagmamalasakit na kaming lahat sa kabuuan ay makita niyo dapat sa mga pagpapala. O Panginoon, ang unang gagalingin sa sino mang iibig sa inyo at sa inyong mga salita at sa iglesia, sa gawain Panginoon, ay ang sarili din Panginoon na mag-exercise ng pag-ibig. Kaya salamat po sa taong ito ay in-update nyo nga po ang aming mga puso. Ito nga po ay malaki ang bahagi sa lahat ng aming sasabihin, sa aming iisipin, sa aming mga plano at aming mga gagawin Panginoon. Tunay na kayong patuloy na mag-extend ng
kaunawaan sa puso ng bawat isa. Panginoon, kami pansamantalang maghiwa-hiwalay, hindi pong ibigay sa bawat isa ang mayamang basbas, bendisyon, ayon sa inyong kahabagan at biyaya. At patuloy na ibinabalik sa inyo lahat ng kapuluhan. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you all. Kung po tayo, magkamaya po tayo. Okay? So, maghahatidan po muna at